Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At ito po ang inyong lingkod, Tita Gwen. Sa mga titas-titos natin dyan, andito po ulit ako. May ibibigyan po tayo ng reaksyon or opinion based sa ating mga nakikita, nababasa, napapanood sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na po sa Kalingap family. So, ayun nga guys, matunog yung balita, issue about sa Kalingap, lalo na sa mga aksyon nilang ginagawa ngayon sa mga nambabalahura at alam mo yun, yung mga naging dating kaalyado nila or mga dating naging kalingap din pero umiba ng landas at naging basher, naging maraming mga sinasabi tungkol sa kanila at naging sanhi ng mga kaguluhan sa Kalingap community. So, ayun yung bibigyan natin ng reaksyon and magbibigay ako ng opinion at sana maging aral or maging silbing aral ito or paalala sa mga kapwa natin, mga content creator or mga reactors na kung hanggang saan lang dapat yung pwede nilang pakialaman or bigyan din ng reaksyon or ang mga pagsasabi nila ng kung ano-ano, kung hanggang saan lang sila. Kasi bandang huli, pag totoong maningil na talaga kung sino man yung mga binabalahura nila, problema yun at magsasuffer sila, di po ba? At ayun nga, doon sa vlog ni Sir Kalingap Rain, may sinabi po siya doon at gusto ko pong iparinig sa inyo yon bago ko po bigyan ng reaction. So, ito yun. Saan po vlog po natin kay Kalingap Rob, nagpasa po siya ng kaso, nag-file po siya sa cybercrime. And ang next step na po guys doon is, yun po, pumunta na po kami sa Regional Trial Court and doon na po pinasa yung kaso. Sa totoo lang po, nag-uusap-usap po kami nila Kalingap Rob. Ang gusto lang naman po ng Team Kalingap nila Kuya Val, nila Kalingap Rob is yung katahimikan. Siyempre, sobra na din po yung si Kalingap Rob na po yung sumasabi. Sobrang dami na pong naapektuhan. Sobrang dami pong nadadamay sa mga ginagawa po nila. Kaya, ito po, yung pinaka-best po. So, ayun na nga sa vlog na in-upload ni Sir Kalingap Rain, mapapanood natin doon na on process or ongoing yung process about sa pagkakaso ni Kalingap Rob. At hindi lamang daw si Kalingap Rob yung magpa-process ng kaso, pati daw po si Kalingap Val. So, ayun. Yun po yung gusto kong bigyan ng opinion dito is yung about sa pagkakaso. Kasi marami na nga daw po na apektuhan, which is totoo. Nagugulo po yung Team Kalingap, nagugulo yung mga sponsors, yung mga beneficiary ng Kalingap nagugulo dahil po sa mga taong mahilig makisawsaw or pumuna, which is tong mga taong ito is dati namang kaalyado ng Kalingap. So para po kasi sa akin, isa po sa pananaw ko sa buhay na kung umayaw ka man sa tao or like dito sa social media, may dati kang sinusuportahan tapos umayaw ka, para wala pong gulo o para hindi ka pumapahamak, much better na tumahimik ka na lang. Huwag mo na po tingnan yung bad side or kung ano man yung nasasaway mo sa kanila. Yung alam nyo yon, dapat tingnan mo pa rin yung mga good sides, pinagsamahan nyo, kung ano man yung na-benefits mo habang andyan ka sa community na yan. Kasi isipin mo na lang na wala ka din lang sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil dun sa mga taong sinuportahan mo dati. Di po ba? Kung umayaw ka, kasi based on my experience ko, experience ko na po na ganyan na okay, nagsuporta ako sa isang tao na ganon, talagang todo support. Tapos dumating yung point na parang, okay, parang hindi na worth it or ayoko na, yung parang ganon. And then, you live quietly.
Di po ba? Umalis ka ng tahimik. Hindi yung aalis ka pero gagawa ka ng scenario, magiging basher ka or magiging, alam mo yun, lahat ng mapupuna mo sa dating sinusuportahan mo ay ipoprolong mo yon as magiging negative lahat at mag-impluwensya ka ng ibang mga tao, mga supporters o mga viewers mo na para maging hate na rin nila yung dati mong sinusuportahan. So, yan po yung mentality na dapat ay hindi natin pinapairal dito sa SOCMED. Di po ba? Kasi bandang huli maniningil yung mga taong nilalapastangan nyo. Like, ano yung nangyayari ngayon sa Kalingap, di po ba? Hindi lang isa. Alam natin lahat na maraming mga anti-Kalingap na mga vlogger na rin na andyan na kung ano-ano ang sinasabi sa Kalingap. So, may sinasampulan sila ngayon at hindi natin alam kung madadagdagan pa ba yung mga anti-Kalingap na mga vlogger na lantaran na nang aalipusta sa kanila. Di po ba? Paano kung isa-isahin sila yung ganon? O di ba, sasakit lang yung ulo nyo. Kasi pagdating kasi dyan, kaso-kaso na mahabang process po yun. Magwe-waste ka ng time mo, magwe-waste ka ng effort mo, magwe-waste ka ng, syempre, maghanap ka ng abogado, at kung paano mo haharapin yung mga ganyan. Which is, kung may mga proof talaga na ginawa mo yun, or totoo yung mga nirereklamo sa'yo, so paano mo mapapaliwanag yung sarili mo pag umabot na sa korte, di po ba? Syempre, yung Kalingap may foundation po yan, yung Kalingap may pangalan, di po ba? Points po yun sa kanila na mas lalo silang pakinggan talaga ng mga otoridad or ng korte. Papakinggan sila na nasa right sila na magpaliwanag ng side nila. So pag ikaw isa ka lang naman hamak na vlogger, na reactor, di po ba? So paano mo ma-save yung sarili mo sa ganyang sitwasyon, di po ba? So ayan, gusto ko lang ipaintindi din sa kapwa ko content creator or sa kapwa ko reactor na di po ba, hindi sa lahat ng oras ay kung ano yung gusto natin sabihin dito is okay lang. Kung kung sino yung gusto nating murahin, siraan, ay okay lang. Darating yung time po na may maniningil sa atin. So, panoorin niyo po ng buo yung video ni Kalingap Rain. Andun po yun. Sinabi niya na on process at doon mismo may mga video clips siyang pinakita na nasa loob sila ng cybercrime, and then papunta na sila ng RTC. So, sakit sa ulo, di po ba? Hindi to basta-basta lang kasi once na sila na yung gumalaw, pakikinggan sila. Tapos imagine niyo na hassle yan para sa inyo na babiyahe kayo ng daet para harapin yung mga reklamo sa inyo doon. Di po ba? Mahabang process to, pero hindi to kawalan sa Kalingap. Di po ba? Hindi to problema ng Kalingap, kundi kayo ngayon yung haharap sa problema na kayo din mismo yung gumagawa or gumawa. So, labas na natin yung lahat ng angas natin dito sa SOCMED. Pero once kasi na siningil ka, problema at hassle talaga ang maidudulot sa inyo. So, ayun lang naman po. At yan lang po yung gusto kong sabihin kasi alam nyo yun,